Nakuha ng bansa ang kauna-unahang back-to-back win sa Miss Grand International Pageant sa kabilangan ng samut-saring konklusyon naging posible ang imposible. At sa kabilangan ng pakikipagbaka ng mga Pinay na sumabak dito maging ng mga pageant fans, in this recent years, two Pinays paved way para manumbalik ang interes ng bansa at muling magkaroon ng amor sa Golden Pageant at tuluyan ngang mabura na ang mga mapapait na alaala noong mga nagdaang taon. Kung tutuusin, vocal naman talaga si Angkol sa mga qualities na gusto niya ever since. Pero matigas nga ang ulo ng Pinas nung araw, kadalasan ang pinadadala ng org ay labas nga sa prototype na gusto niya. Kaya kahit anong sakripisyo, hirap at effort ng mga sinabak, kapag hindi nga talaga pasok sa standards at preference niya, hindi ka talaga uusad. Pero mantakin nyo naman na kahit anong ininit ng ulo natin ng mga nagdaang taon, 13 years pa lang organization, 2 Pinay nang nakoronahan, back to back pa, ibibigay naman talaga ni Angkol ang lahat basta ikaw ang hinahanap niya. However, since naging posible na nga ang back to back, kakayanin pa ba natin ang back to back to back? Sa susunod na edisyon ng MGI sa bansang India lilipad ang susunod na magiging Philippine delegate. At kung sino man siya, nasa kanya ang pressure ngayon na sundan ng yapak na ginawa ng dalawang nauna sa kanya. At kung naging mahirap na nga ang sitwasyon ng back-to-back, mas lalong magiging mahirap ang back-to-back-to-back. Kaya kung sino man ang lilipad papuntang India, siya ang magiging sacrificial lamb o ang dakilang alay. At ang kasunod nga ng kasiyahan ay sakripisyo. Alam kong aware na rin naman kayo mga pageant fans, comment below kung sino ang gusto nyong ialay next year.